ano ba yung procedure na dapat sinusunod. Kasi yung mga sumbong nakakarating sa akin, paparahin yung isang motorista, in some cases sabihin, sumunod ka na lang dun sa kanto. Tatanungin, anong violation ko? Basta akin ang lisensya mo. Para sa akin, the moment na pinara ng isang traffic enforcer ang isang motorista for an alleged violation, right there and then, dapat sinasabi sa kanya kung anong violation niya and then sa kahingi ng driver's license, insurance, etc. Pero hindi pwede yung parang nag-fishing lamang, basta lamang manghuli and then habang nag-usap sila, hinahanapan na ng kung ano nung pwedeng sabing violation. Yung walang sa Igloro, ba't pinakawalan? Backup yung pulis yung backup namin doon. Walang backup dito, boss. Hindi mo ba alam? Oh, hindi sinabi sa kanya. Pinakawalan nga niya, kitang-kita mo eh. Anong gagawin mo ron, pulis? Oh, ito mga to. Naplatan ako mga boss. Sino nagpura sa'yo? Ayan, ikaw mismo. Ikaw. Sabi mo, bilisan mo dyan, sabi mo sa akin. Pinakawalan niyo yung mag-ina, ha? What kayo, senyor? Dapat pantay-pantay po. Hinuli niyo kami, huliin niyo rin yung mga ganun. Sabi ko, huli namin kasama namin. Ano ka ba? Sira na yung susi ko, sir. Sino bibigay dito? Hindi, sir. Kasi, sir, ako bumilit lang naman ako. Hindi naman ako talaga lulusot eh. Kasasakin kita, maniwala ka sa akin. Pag nakabito Ikaw, pa sir. kayo. Kasasakin kita, kasatanggal sa trabaho. Oo. Ako, sir. Ako, sir, hindi. Ako lumalaban naman ako ng parehas eh. Marami na po ang humingi ng tulong sa akin na mga nabibiktima ng pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. Hanggang ngayon po, 18 years na ang nakalipas. Ganun pa rin, Mr. Chair. Marami pa rin ang mga abusado sa kapangyarihan at ginagawang negosyo ang dapat sana ay serbisyo. Usually kasi kami mga motor taxi, lalo pag hindi namin familiar yung lugar, ang binabasihan namin yung mapa. So ang binibigay ng mapa yung pinaka shortest distance. Pag hindi namin kabisado, tinitingnan namin yung signs. So pagpasok namin sa bungad, although unfamiliar siya, since mayroon namang dumadaan ng mga sasakyan din, may mga motor din, pero pagdating namin sa dulo, para kaming isdang hinuli doon. Para kaming nalambat doon. Nandun na yung nakaabang ng checkpoint doon. Mayroong patrol car doon sa gilid, sa ilalim ng puno, at yung mga, siguro mga barangay tanod siguro yon. Parang pinapapasok ka lang. Pagdating doon, may violation ka na kasi bawal pala pumasok doon ang mga motor. Sabi ko, sir, ba't bawal? Wala na kaming sign nakikita doon. Ngayon, tinuro niya, ayan no, sa gilid. Nakaparallel sa daan. At talagang nakipag-away ako nung time na yon. Pero wala na akong magawa eh. Kasi, ibinigay ko na lang yung lisensya ko. May mga ilang city dito sa NCR na mga nanguhuli na parang nanguhula lang, maabala ka, tapos sisilipan ka lang ng mga ilang violation na wala naman. Example, titikitan ka ng hindi mo naman ginawang violation, wala naman silang ground, wala naman silang mga patunay na nagkasala ka o nag-violate ka dun sa regulation na yun o city ordinance. Kaya minsan masakit din sa mga rider na wala namang kasalanan tapos nabibigyan sila ng ticket. Power ng ng mga enforcer o law enforcement agency dito sa Pilipinas eh. Na-experience ko dito sa sa MOA. So pagkanan ko, nakita ko naman green, nasita ako. Pagkasita sa akin, nahuli ako ng security. Tapos yung isa naman, nakikipag-usap lang, hindi naman niya nakita na kung ano yung violation ko. Kaya tinikitan pa rin ako. Dapat kung sino yung sumita, dapat yun ang maninikit sa akin. Nakiusap ako sa kanya, nagmakaawa ako, pero pinabayad pa rin ako, tinikitan pa rin ako, 500 yun. Thank you, Comsec. Good morning, everyone. In today's hearing, we will hear and discuss problems that usually being encountered by motorists when they are apprehended for a supposed traffic violations. And we have people from traffic management offices, different traffic management offices, to enlighten us on the proper procedure in apprehending a traffic violators. Usually kasi yung mga
traffic enforcer basta lamang nagpapara ng mga motorista kahit na walang probable cause. When I say probable cause, malinis halimbawa yung motor, naka-helmet siya, naka-sapato siya, okay yung kanyang plaka, okay kanyang ilaw, and yet pinapara pa rin. Yung pala, yung isang traffic enforcer, hindi naman lahat, ang sadya lang talaga para harasin yung motorista at para kutungan. So how do we put a break on that? Nang sa gayon, hindi na maulit ito at bibigyan tayo ng mga pahayag ng ilan sa mga motorista na nabiktima ng hindi tamang paghuli. In fact, later I will show you some videos, interviews from some motorists, particular na sa mga rider, na talaga may kita mong hinaharas ng mga traffic enforcer. And also we will discuss today paano din natin proteksyonan ang ating mga traffic enforcer na hindi naman sila pwedeng akusahan basta-basta na lamang ng kung ano-ano samantalang ginagawa lamang nila yung kanilang trabaho. And these things we have to discuss. But before that, I would like you to watch the videos that we prepared in today's hearing. Usually kasi kami mga motor taxi, ang lalo pag hindi namin familiar yung lugar, ang binabasihan namin yung mapa. So ang binibigay ng mapa yung pinaka shortest distance. Pag hindi namin kabisado, tinitingnan namin yung signs. So pagpasok namin sa bungad, although unfamiliar siya, since mayroon namang dumadaan ng mga sasakyan din, may mga motor din, pero pagdating namin sa dulo, para kaming isdang hinuli doon. Para kaming nalambat doon. Nandun na yung nakaabang ng checkpoint doon. Mayroong patrol car doon sa gilid, sa ilalim ng puno, at yung mga, siguro mga barangay tanod siguro yun. Parang pinapapasok ka lang. Pagdating doon, may violation ka na kasi bawal pala pumasok doon ang mga motor. Sabi ko, sir, ba't bawal? Wala na kaming sign nakikita doon. Ngayon, tinuro niya, ayan no, sa gilid. Nakaparallel sa daan. At talagang nakipag-away ako nung time na yon. Pero wala na akong magawa eh. Kasi, binigay ko na lang yung lisensya ko. May mga ilang city dito sa NCR na mga nanguhuli na parang nanguhula lang, maabala ka, tapos sisilipan ka lang ng mga ilang violation na wala naman. Example, titikitan ka ng hindi mo naman ginawang violation, wala naman silang ground, wala naman silang mga patunay na nagkasala ka o nag-violate ka dun sa regulation na yun o city ordinance. Kaya minsan masakit din sa mga rider na wala namang kasalanan tapos nabibigyan sila ng ticket. Power ng ng mga enforcer o law enforcement agency dito sa Pilipinas eh. Na-experience ko dito sa sa MOA. So pagkanan ko, nakita ko namang green, pinasita ako. Pagkasita sa akin, nahuli ako ng security. Tapos yung isa naman, nakikipag-usap lang, hindi naman niya nakita na kung ano yung violation ko. Kaya tinikitan pa rin ako. Dapat kung sino yung sumita, dapat yun ang maninikit sa akin. Nakiusap ako sa kanya, nagmakaawa ako. Pero pinabayad pa rin ako, tinikitan pa rin ako, 500 yun. Paano ba ang paghuhuli o pagpapara sa isang traffic violator? Ano ba yung procedure na dapat sinusunod? Kasi yung mga sumbong na nakarating sa akin, paparahin yung isang motorista, in some cases sabihin, sumunod ka na lang dun sa kanto. Tatanungin, anong violation ko? Basta akin ang lisensya mo. Para sa akin, the moment na pinara ng isang traffic enforcer ang isang motorista for an alleged violation, right there and then, dapat sinasabi sa kanya kung anong violation niya and then sa kahingi ng driver's license, insurance, etc. Pero hindi pwede yung parang nag-fishing lamang, basta lamang manghuli and then habang nag-usap sila, hinahanapan na ng kung ano nung pwedeng sabing violation. And I still have another video. Yung walang side mirror, ba't pinakawalan? Backup yung pulis yun. Ano gagawin namin doon? Walang backup dito, boss. Hindi mo ba alam? Oh, hindi sinabi sa kanya. Pinakawalan nga niya, kitang-kita mo eh. Anong gagawin mo ron, pulis? Ito mga to. Naplatan ako mga boss. Sino nagmura sa'yo? Ayan, ikaw mismo. Paano kami nila? Ikaw. Sabi mo,
Bilisan mo dyan, sabi mo sa akin. Pinakawalan niyo yung mag-ina, ha? What kayo, senyor? Dapat pantay-pantay po. Hinuli niyo kami, huliin niyo rin yung mga ganun. Sabi ko, huli namin kasama namin. Ano ka ba? Nasirain na yung susi ko, sir. Sino bibigay dito? Hindi, sir. Kasi, sir, ako gumilit lang naman ako. Hindi naman ako talaga lulusot, eh. Kasapakin kita, maniwala ka sa akin. Pag nakabito Diba, pa sir? kayo. Kasapakin kita, kasatanggal sa trabaho. Oo. Diba, sir? Ako, sir, hindi. Ako lumalaban naman ako ng parehas, eh. Ano gusto mo? Nakita niyo naman po yung video at dito pinapakita lamang na some, hindi naman lahat, again, some of our traffic enforcers not professional, not well trained, hindi alam yung mga tamang pamamaraan sa pag-apprehend ng mga traffic violators. Kaya dun nagkakaroon ng problema sa kalye. Nandito ba yung nakita natin kanina yung mga taga-rider? Meron ba tayong from other public transport? Okay, yung sa bus, meron ba tayo muna? Taxi, jeepney, Comsec? Comsec? Gusto ko rin pakinggan yung mga problema usually na-encounter ng mga tricycle driver, ng mga taxi driver, jeepney driver. Meron bang presence sa kanila? Yes, for the bus association po, we have Manila Consortium Corporation, Mr. Jeffrey Aquino, Operations Manager. Andiyan ba si Mr. Jeffrey Aquino? Mr. Jeffrey Aquino? Sir, pwede kayong umupo. Okay. Bukod sa bus, meron pa ba tayong ano? For NACTODAP, sir, we also have Sa jeep? Confederation of Tricycle Operators and Drivers of the Philippines. Okay. Pakinggan muna natin yung problema na na-encounter usually ng mga bus drivers natin sa kalye. And then, meron tayo sa jeep. We invited them po sa jeep pero wala pong, we have FEDJUDA, Manibela, but they didn't reply, sir. Okay, sige. Alright. So, saan na yung ano? Sa bus? I would like to hear from them. Ano yung kadalasang problema na encounter nila? Sana yun? Go ahead, Mr. Aquino. Use your Mr. Jeffrey Aquino. Good afternoon to you, sir. So far po, since nag-start po ako sa Mega Manila, ang usually po na violation na nangyayari po is yung usually sa towing po. Sa towing lang po. Towing. Ano po yung sa towing? Minsan po, tawag dito, yung sa rate, minsan, hindi siya totally naka-align dun sa rate ng charge kasi minsan dinadagdagan nung mga towing company po. Yung mga towing company, nagpapatong dun sa rate. Okay, yan lang po. Yan lang po. Wala kayong problema dun sa pagpapara sa inyo for a certain traffic violation, pero sa akala ninyo, hindi naman talaga dapat at wala naman kayong violation tulad nung sinabi dun sa video. Walang ganon. So far, wala pa naman po. Okay. Pero paminsan-minsan, pag sabihin mo yung makasama mo, huwag masyadong kaskasero sa EDSA, ha? Hindi, talagang I'm just telling the truth. Minsan, yung MMDA, pinapalo na yung mga boss ninyo, ay pa rin nyo umalis. Hindi, para maging patas tayo rito. Mamaya pagalitan natin yung mga traffic enforcer, pero siyempre, dapat you have to police your ranks. Sino pa nandito? For the Metro Manila Taxi and Regional Association, we have Mr. Jerry Donesa, the president, sir. Okay, ayan. Mr. Jerry Donesa, sir, good afternoon po sa inyo. Yes sir, good afternoon po. Mr. Junior, President po ng mga taxi driver. So, based po sa aming na-experience, no, ito dahil ako po yung legit na namasada po ng taxi, unang-una po itong enforcer ng Caloocan sa dulo po ng LRT station sa Monumento Circle. Kahit siguro sa inyo, iba sa inyo dito naka-experience din na
Kapag gumilid ka na dito sa dulo ng LRT, papasok ng Rizal Avenue, paparahin ka nila. Anong sasabihin sa'yo? Wrong lane, swerving, at tatakutin ka. Sasabihin, Sir, 2.5 yan. At magsiminar kayo dyan. So, ang gagawin ng motorista, makiusap ngayon. Maglalagay. Pagka 2.5 ang pinag-usapan, malaking mabigat din yun. Lalo sa amin na malit lang ang kita. Sana, wag naman sanang ganun na parang ang binabantayan na lang nila yung kaunting kimbot lang ng mga motorista at hinuhuli. Hindi naman traffic yung kanilang inasikaso eh. Yung panguhuli ng mga driver na dumadaan doon. So, mayroon akong pasahero na empleyado mismo ng City Hall ng Caloocan. Minimum lang yata ang sahod nila pero ang laki ng mga tiyan ng mga enforcer. Saan ang galing? Paano napapalaki yan? At saka isa pa, babagitin ko na rin po yun sa Manila po. Yung mga ibang enforcer dyan, hindi naman lahat. Nagtatago sa isang poste. Konting kimbot mo lang, ayun na, sa gitna, tumatakbo. Kalabay ng huli ng magnanakaw. Sana po ay magiging fair tayo sa lahat ng bagay. Kung enforcer kayo at kayo nagbabantay dyan, lumantad kayo sa motorista, hindi yung nagtatago po kayo sa gilid. Yun po ang aming kahilingan. At saka po, isa pa po, nakiusap po kami sa, nandito po yung MMDA, no? Sa chairman po ng MMDA. Hiling po sana namin na itong mga U-turn slot natin sa EDSA. Sana alisin na po natin yung mga MMDA dyan. Kasi may stoplight up po tayo eh. So ang ginagawa ng MMDA dyan, konting kimbot lang, yan naman hinuhuli na naman nila. Pero hindi yun. Teka pala, Sir Jerry, let me interrupt. So, ayaw mo nagtatago yung mga MMDA, traffic enforcer, dapat lumantad. Pero kapag nakalantad sila dyan sa U-turn, ayaw mo rin. So, saan sila? Hindi naman. Saan sila pupwesto? Hindi naman, sir. Actually, dyan sa EDSA talaga, dapat wala na pong enforcer. Kasi po, may stoplight naman po tayo. Sir, tama lang may enforcer sa EDSA. Hindi lang para magbantay doon sa mga traffic violator, para in case na kailangan ng assistance ng mga motorist, nandiyan yung MMDA. That's important. But anyway, nakuha ko na yung point mo, yung sa Caloocan na konting kemo, totoo yun. I've heard a lot of stories kagaya po sa inyo na na-encounter ng hindi lamang taxi drivers, kundi maski ng mga sa motorista driving a private car. So, totoo po yun yung kwento ninyo. Pero kailangan din natin mga traffic enforcer sa mga iba't ibang kalye, sir. Kasi kung alisin natin mga traffic enforcer, di magkakaroon ng chaos. Ibig sabihin, kanya-kanya na silang gawa ng violation yung mga tao. Pero I agree with you, wag magtago. Diba? Para ma-prevent na lang siguro yung pagbabiolate ng isang motorista sa daan. Comsec, sino pang present? For our tricycle operators and drivers, we have NACTODAP, Mr. Ariel Lim, and for Pamplona 1 TODA, we have Mr. Rondel Dizon. Okay. So, Yes. umpisa natin, tricycle. Sino yun ulit? Si Ariel Lim? Yes, Mr. Ito. Yes, Mr. Chair. Sir Ariel, magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po. Pasensya na po, hindi ako naka-attend sa mga nakaraang hearings. Okay lang po, sir. Mr. Chair, ako po ay nagre-represent dito ng NACTODA, pero dahil sa wala yung ibang kasama ko, ako rin po ang national chair ng National Public Transport Coalition, kung saan pati mga truckers kasama. Hindi po nakapunta rito yung CTAP, HATAW, INTA, na mga organisasyong malalaki ng truckers na may problema po dyan sa Arten. At Mr. Chair, magtatanong lang po ako sa inyo dahil kailangan po idaan ko sa inyo. Ano ba yung paraan para hulihin? Hindi ho ba, Mr. Chair, pwede bang pakitanong sa LTO o sa ibang ating di ho ba kinakailangan may initial violations bago tayo mampara o manghuli ng anumang uri ng sasakyan? Nasa batas po yan, pero yan po ang problema ng buong Pilipinas, Mr. Chair. Nabanggit ko ngayon kanina, sir. Diba? Buong Pilipinas po, ang tricycle nasa buong Pilipinas. And pangalawang tanong ko, Mr. Chair, pwede masagot po nila, bakit po ang mga enforcer, even LTO, hindi po mga organic, puro JO. Pag nareklamo mo, wawawala na.
Ano pong habol ng motorista? Alam po yan ng ating butihing kongresista, si Congressman Bonnie Busita, na talaga pong pinag-uusapan namin palagi yung mga pagkakamali. Katulad ho ng policy, Mr. Chair, marami ako bibigay na position. Yung pong LTO at saka LTFRB, gumagawa ng mga MCs, mga memorandum circulars, pero sila mismo hindi nila ma-interpret ng tama. So, huli ng huli, 200,000, 200,000, 200,000. So, lahat ho hinuhuli. May mga instance po na problema ngayon, even in Mindanao, ang tingin ng mga tao sa Mindanao, pinag-iinitan tuloy sila dahil sa politika. Sana naman po hindi mapasok doon. Dahil Davao pa nangyayari mismo. Mr. Chair, nagpunta po ako rito para hilingin lang sa committee na to na dapat po siguro magkasundo ang LTFRB at LTO muna bago sila manghuli. At kung hindi nila matranslate, Mr. Chair, yung kanilang ginawang mga MC, dahil iba po ang kanilang mga pagkakaunawa, hanggang ngayon hindi nila masagot for more than a year. Mr. Chair, na sumulat kami, wala pong kasagutan. Kaya nga sabi ko, mga kaibigan ko po silang lahat, ang request ko lang sana po Mr. Chair, na sa pamamagitan ninyo at ng Committee ng Transportation sa Kongreso, matapos na ito kasi po hindi po biro. Una pong question namin, yung pong JAW na nagtatakda ng 1 milyong tubos sa mga bus na nahuhuli na sinasabing color room, 200,000 sa mga van, 100,000 sa taxi, 50,000 sa jeepney, 12,000 sa tricycle. Ito po ay naging hindi po tumino ang driver dito. Ito po ay naging dahilan ng korupsyon ng buong enforcement group sa buong Pilipinas because of this. Katulad po namin sa tricycle, iba-iba kami ng lugar, iba-iba ang local government unit nagpapatakbo, pero hindi po magkakapareho yung kanilang mga tubos. Iba-iba pong tubos. Mas mataas pa nga sa probinsya, mas mataas pa sa local government yung tubos kaysa po sa national government, na alam naman natin na under the law, hindi po pwedeng tumaas yung sa lokal, sa national. Kailangan magpantay o bumaba. Pero ito po yung talagang kalakaran, at ang ating pong mga transport driver, wala po sa trackers hanggang sa pinakamaliit na pareho namin, hanggang sa bagong unit ng mga motorcycle taxi na kinikilala na bilang pampasada sa buong Pilipinas, nasasakta na, Mr. Chair. So, Mr. Chair, ayoko sanang magsalita ng pero ginawa po itong palabigasan ng ating mga enforcer. Sa MMDA, sorry, hindi nyo ako nakikita palagi. Never akong tumungtong sa mga opisina nyo. Lagi akong nagrereklamo sa tamang lugar. This is the right na tama po na pag-usapan sa Senado. Dahil po, yung pong mga ginagawa ninyong mga kung ano-anong mga programa, hindi po wala pong batas eh. Naintindihan po namin, Mr. Chair, di ba, na may karapatan sila. Pero pag wala pong batas, wala po kaming proteksyon. Ibig sabihin, anytime, sinasabi ko nga sa ating ASIC sa LTO, nagpapasalamat ako, sinagot niya naman, Mr. Chair, pag nahuli ka, lalo na sa LTO, pupunta ka sa adjudication board nila. Sino po ang mag-aano sa'yo? Mag-hearing sila. Lagi po kayong talo. Umakyat ka naman, ang policy, umakyat ka na naman po para sa appeal, sa direktor. Ganun pa rin ang mangyayari. Ang huling appeal mo sa ASEC ng LTO. Pag wala pa rin doon, korte na ang punta ninyo. So, Mr. Chair, mahirap pong magdemanda sa korte sa dami kong pinapile na case. Dahil hindi po biro ang magbayad. Wala po kaming kakayahan. Kaya nga nandito tayo ngayon, Mr. Lim. Thank you Maraming for bringing salamat, that up. Mr. Chair. Opo. Para gumawa tayo ng batas na kung saan yung mga traffic enforcer o police na namamara dahil lamang mangharas at naabala yung isang motorista sa maling pagtiket sa kanya, mananagot. Pwede siyang masuspinde. Yan ang batas na ginagawa natin ngayon. That's why we're here to talk about that. Yung Tricycle Association, meron? Mr. Rondel Dizon of Pamplona 1 Toda Las Piñas. Mr. Dizon, ano po yung usual problems na na-encounter niyo po sa kalye? Mr. Chair, good morning po, Sir Idol Rafi. Kami naman sa amin sa tricycle sa Pamplona 1, wala kami masyadong problema kasi
I must see to it na sumusunod po kami sa tamang regulasyon. Unang-una yung aming mga driver's license, kailangan updated siya. Aming mga TRU and of course ang aming prangkisa. Maliban lang po doon sa mga minsan yung isolated cases lang po, Mr. Chair, yung halimbawa tatawid kami sa kabilang rota namin dahil sa emergency cases. Halimbawa, mayroong mga inaatake na kapitbahay, kamag-anak ng tricycle na hindi na siya nag-aantay ng responde, siya na po mismo maghatid sa ospital. Minsan tatawid na po kami, Mr. Chair, sa aming rota. Pero isolated cases naman po, and then nakikiusap naman po kami sa mga traffic na pagbigyan kami kasi hindi naman siya araw-araw namin ginagawa o ano lang siya yung emergency purposes. So far po, wala po kami masyadong problema po sa amin. Maraming salamat po. Meron pa ba? From transport? For ride-hailing company, sir. Okay. For Move It, we have Mr. Arnold Wayne Jacinto, General Manager, to be followed by Grab, Mr. J. Laganzon. Okay. Kanina narinig naman natin yung mismong mga rider nagsasabi ng mga reklamo nila. Okay, unless meron maidadagdag yung present dito na taga-Grab or Move It. Yes, Mr. Chair, I'm Wayne Jacinto for Move It. So, Mr. Chair, nakakarating po sa amin normally yung mga problema sa mga signs sa daan. So, yung clarity of signs lang sana kasi minsan hindi nila alam, lalong-lalo na pag merong sign na nakaleft. Excuse me, Mr. Bonifacio, hindi kita nakita. Nasaan? Bigyan natin ng video. Meron siyang audio pero wala siyang video si Mr. Bonifacio. Paki-adjust. Sir, can you turn on your video camera? Ay, sorry. Ito po. Ayun. Yan. Go ahead, Mr. Bonifacio. Yun nga po, yung mga disregarding traffic signs, normally, yung mga nagiging problema kasi walang mga clarity ng mga signs. So, minsan, di mo alam kung sa isang kalye, kung pwede kang dumiretso o kakaliwa ka lang. Ngayon, wala namang marking na left lang to o diretso lang to. Minsan po, pagkakanan ka, may mga nakasulat na no right turn on red signal, pero may mga kalye na wala namang nakasulat na no right turn on red signal. Ang nangyayari po nito, pag kumanan sila, nahuhuli sila. Yung clarity lang po sana ng mga signs para po sa lahat na sana maging uniform po no sa lahat ng LGU, although hindi naman natin to kontrolado, pero nagiging mitsa po kasi ito ng pagkahuli nila. At doon na nga nagkakaroon ng pagtatalo kasi minsan hindi naman pala malinaw yung mga signs sa daan. So yun po yung mga karaniwang na-encounter ng ating mga riders sa Move It. Thank you po, Mr. Chair. Okay, thank you. Thank you, Mr. Bonifacio. Meron pa? And finally, for Grab, we have Mr. J. Laganzon. Mr. Laganzon, magandang hapon po sa inyo. Mr. Laganzon? Okay, meron siyang video, wala naman siyang audio. Mr. Laganzon? Magandang umaga po. Magandang umaga po, Mr. Chair. Dane Fajardo po, Grab po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kamukha lang din po ng sinabi ni Sir Wayne. Sa Grab naman po, ang kadalasan pong mga feedback na nare-receive po natin sa ating mga Grab driver partner, yung paghuhuli po pagdating po sa color coding. Yun naman po ang kalimitan na lang tinatanong. Alam naman po natin na pagka Grab driver po ay exempt po sa coding, except po sa certain areas like Makati and Las Piñas po. Ngunit pagka nahuli po sila, bukod po sa pagkuha ng kanilang mga lisensya, hinihingan pa daw po sila ng mga ibang dokumento tulad ng mga PA at mga papel nila na nagpapatunay na Grab driver sila. Bukod po doon sa nakikita na ng enforcer na mga driver as na nakalagay po sa kanilang mga coach. Pero bukod po doon, Mr. Chair, wala naman pong ibang pinaka-concerns. No? Yun lang po. Pagdating lang po sa coding, nag-a-abide naman po ang ating mga Grab driver partners pagdating po sa coding, lalo na po sa Makati area. Pero doon po sa iba, ang request lang po nila, kung sakaling
huhulihin po sila at nakita naman po na yung sasakyan may MMDA sticker din po. Nakita rin po na may Grab driver app at may pasaherong sakay. Sana po hindi na po mahingan ng iba pang mga dagdag dokumento para rin po makabiyahin na rin po kagad ang ating mga driver party. Yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, sir. Thank you, sir. Comsec, meron pa? Yun na lang. Okay. Before I proceed, since nandito si Congressman Bonifacio Busita, kung meron siyang gustong sabihin or opening statement, Congressman Busita. Thank you, Mr. Chair. Sa ating po lahat, good morning. On behalf of One Rider Party List, Mr. Chair, with Honorable Congressman Rhodes Gutierrez, nagpapasalamat po ako na maging parte ng Joint Committee Hearing on Public Services, Local Government and Finance for the Senate Bill number 1976, Fair Traffic Apprehension Act, introduced and authored by Honorable Senator Rapi Tulfo. Mr. Chair, since 2006, noong ako po ay nasa active service pa sa PNP at nakatalaga sa PNP Highway Patrol Group, marami na po ang humingi ng tulong sa akin na mga nabibiktima ng pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. Hanggang ngayon po, 18 years na ang nakalipas. Ganun pa rin, Mr. Chair. Marami pa rin ang mga abusado sa kapangyarihan at ginagawang negosyo ang dapat sana ay serbisyo. Kamakailan lamang po, isang rider ang namatay sa Dasmariñas City, Cavite, resulta ng maling pagpapatupad ng batas. Ipinahila ng enforcers ang dump truck na nasiraan at inilipat sa parte ng madilim na kalsada sa tabi ng malaking puno ng kahoy at walang ilaw. Sa kasamang palad po, Mr. Chair, isang rider ang bumangga ang minamanehong motorsiklo sa nasabing truck at namatay. Siningil ng 5,000 sa towing ang may-ari ng truck at pinagmulta siya ng 1,000 pesos bawat oras. Siya po ay nagkaroon ng bayarin sa lokal na pamahalaan ng Dasmariñas City ng kabuang halaga ng 107,000 pesos sa loob lamang ng 5 araw. Sa LTO, Mr. Chair, maraming beses na po nating napatunayan na yung mga district officers, enforcers, inspectors, even evaluator, hindi alam ang batas na kanilang ipinatutupad. Ganon din po, may mga police at mga local enforcers. Marami sa kanila ang hindi alam ang tamang pagpapatupad ng batas. Ang mga pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas ay nagaganap, Mr. Chair, araw-araw, gabi-gabi, sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Hindi lamang po mga riders at mga drivers na kanilang nabibiktima ang kawawa-awa at napiperwisyo. Nadadamay din po ang pamilya ng mga ito. Nagmumulta sila ng malaking halaga sa maling panghuli. Dagdag pa dito, ang abala at gastos at mga pagliban sa kanilang trabaho, no work, no pay. Maliban po dyan, Mr. Chair, nasisira at patuloy na sinisira ng mga tiwali at mga abusado ang imahe ng kanilang ahensya. Mr. Chair, pinipili po ng mga motorista na nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas at abuso ang magbayad na lamang ng multa o magsuhol dahil mas malaki ang magagastos nila at liban pa sa trabaho, hindi nababayaran ang danyos at hindi pinapaganagot ang pulis o ang enforcer na nagkasala kapag sila ay nag-contest. Mr. Chair, kung mayroon po tayong batas, katulad po ng ating panukala, Air Traffic Apprehension Act, mapoproteksyonan po nito ang mga kapatid nating motorista laban sa pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. At maiangat din po natin
ang imahe ng LTO, NP, MMDA at ng mga enforcement units ng mga lokal na pamahalaan. Mr. Chair, bilang principal author po ng House Bill number 3366 sa Kongreso para sa Fair Traffic Apprehension Act, nagpapasalamat po ako na dito sa Senado ay nabigyan ng atensyon at priority ang Senate Bill number 1976, Fair Traffic Apprehension Act, authored by Honorable Senator Raffy Tulfo. Sa ngayon po, Mr. Chair, ang substitute bill for House Bill number 3366, Fair Traffic Apprehension Act, matapos ang ilang mga hearings sa Committee on Transportation, ito po ay kasalukuyang nasa Committee on Appropriation ng House of Representatives para sa kanilang comments and recommendations, particular sa provision for compensation, bago po ihain sa plenary para sa second and third readings. Muli, Mr. Chair, maraming salamat po on behalf of Panrider Party List at ng mga kababayan nating motorista.